Yo, what's up mga kuys? I-share ko lang sa inyo kung ano yung next step after nyo maka-receive ng assessment galing sa EWRB. So, dun sa email na ma-receive nyo galing sa EWRB, makikita nyo doon yung mga exam na dapat nyong kunin, yung number of hours na dapat nyong bunuin, tapos yung next step na kailangan nyo gawin. Ang susunod doon sa after ng assessment, nakikita nyo yung kailangan nyo mag-apply ng limited certificate within 18 months. Doon kailangan nyo humanap ng electrical supervisor. Ano nga ba yung electrical supervisor? Ang tinatawag nilang electrical supervisor, sila yung mga full license electrician na pwedeng mag-guide sa inyo hanggang makuha nyo yung inyong full license. Sila rin yung magtuturo sa inyo sa lahat ng electrical works. Sila yung tatanungin nyo kung anong mga, kasi limited lang kaya nga limited certificate. Pwede tayong gumawa ng mga electrical works pero limited. Dapat under supervision pa rin tayo. Tapos pagkatapos ng assessment, sasabihin din sa inyo kailangan nyo mag-take ng electrical safety course. Sa electrical safety course, ang gagawin nyo doon ay kailangan nyo mag-training ng CPR, tapos yung testing, electrical testing, yung mga basic testing para sa mga electrical equipment. Naabot lang to ng isang araw o kaya 8 hours, depende yan sa training center na pupuntahan nyo. Ang presyo nito ay naabot na siguro ng 280 hanggang 350, depende sa training center. About doon naman sa tatlong exam na makikita nyo, ang iba kasi iba kasi ang nagiging sitwasyon eh. Ang iba exempted sa theory, exempted sa practical, pero meron silang regulation. Ang tatlong exam na makikita nyo doon kalimitan ay regulation, theory, tsaka practical exam. So ang regulation ay yun yung hindi mawawala sa exam. Yung theory tsaka practical minsan na-exempt sila. Ayun yung mga taong merong NC2 at saka NC3 o kaya yung mga taong nagpa-assess sa NCQA, yung mga engineer, yung mga tataas ng pinag-aralan, minsan na-exempt sila sa theory. Yung NC2 at NC3 naman, may makilala ako na exempted sila sa theory tsaka sa practical 1 and 2. Tapos ang kailangan lang nilang matake yung 3. Bali ang magiging exam lang nila regulation tsaka yung practical 3. Meron din namang may NC2 at may NC3. Ang na-exempt lang sa kanila ay yung practical 1 and 2. Depende talaga sa taong mag-a-assist sa inyo sa EWRB, tsaka depende kung gaano kaganda yung papel na ipinasa nyo sa kanila, kasi doon lang naman sila nagbe-base kung gaano kaganda yung experience nyo tsaka yung mga credential na ipinasa nyo sa kanila. So kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa EWRB process, pwede kayo mag-comment para mapag-usapan natin. Ayun lang muna sa ngayon.